malinaw po na ang boses ng sambayanang Pilipino ay hindi pwedeng i-hostage ng mga bully minority na ito. Yes. Na alam natin, ang kanilang layunin ay ambisyon politikal at hindi ang pananagutan sa gobyerno. Kung mayroong dapat managot, ay dapat sinabi ni Marcos na ang mananagot sa flood control, isama niya ang sarili niya at ang mga audience niyang buhaya na pumapalakpak ng mga magnanakaw ng flood control project. Si Ado Paglinawan, si Maestro Ado Paglinawan po ay magsasalita hinggil dito. Isa po ito sa bumuo ng pinakaunang grupo na Marcos Aliscan at mamamayan ayaw sa digmaan. Naka-ready na yung Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Narito tayo ngayon sa kataas-taasang hukuman ng ating Republika ng Pilipinas. Pero nung tatawag po ako ng TRICOM sa Kamara, tinanong ako ni Congressman Abante, Mr. Paglinawan, are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Mr. Paglinawan, sabi ni Congressman Abante, kung hindi ka abogado, bakit marami kang nalalaman tungkol sa isyong ito? Ang sabi ko po kay Congressman Abante at sa TRICOM, Your Honor, marunong lang po akong magbasa. At yan mga kabansa, ang huwag niyong kalilimutan na hindi dahil kayo ay abogado, wala na rin kayo karapatan pantao. Hindi dahil ikaw ay abogado, tama ang ginagawa mo. Hindi dahil ikaw ay abogado, marunong ka na sa lahat ng bagay. Eh bakit dito sa simple na issue, maraming abogado, mga dating mataas na hurado ng Supreme Court, ang mukhang mali ang pananaw ukol sa batas. Bakit po? Siyempre lamang ang issue dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ba ang una o pang-apat na kaso na sinumite sa mababang kapulungan para ikonsidera na maging resolusyon at ito ang iaakyat sa Senado? 1, 2, 3, 4. Marunong ba kayong magbilang? Pang-apat ho ang isinumite sa Senado. Anong ginawa sa tatlo? Minotball. Nilagay ho sa filing cabinet. Pero klaro-klaro, ultimo, sa House Rules, the first, May pulis na doon. the verified complaint must be submitted. Hanapin mo na. Anong ibig sabihin ng verified? Isang kasulatan na naglalagay ng mga issue at mga argumento at ito sinumtahan sa harapan ng isang notaryo. At kalakip ang ebidensya. That is a verified complaint. Second, itong verified complaint must be endorsed by a member of the lower house. Number 3, this must be received by the Secretary General's office and endorsed to the Speaker of the House for scheduling for the plenary.
and it must be endorsed to the Committee on Justice within 10 days. Ito po ba ay verified complaint? Itong pang-apat? Yung pang-una, pangalawa at pangatlo? Yung po pinalang akbayan ay verified complaint. One, check. Ito po ba ay in-endorse ng isang membro ng mababang kapulungan? Two checks. Ito ba ay tinanggap ng Secretary General? Three checks. Ito ba ay pinakita ng Secretary General sa Speaker? Hindi na ho natin malaman. Dahil mawalang parang bula ang first impeachment complaint. Pag-file ng bayan una, ganun din na nangyari. Nag-file ng mga kaparian, ganun din na nangyari. Tapos, matapos ang ilang buwan, magic! May pangapa! At ang bawat pirma, ang mahal, ang halaga sa taxpayers ng Pilipinas. Di umano, 150 milyones na mga proyekto. At yan hindi akin. Yan ay kay Toby Chanko. Siya nag-smudyang yan. So, tinanggap ba? Team, initiated ba yung unang reklamo? Of course! Marunong ba kayong magbasa? Marunong ba kayong magbilang? Alam po ninyo! Dahil wala po kaming amo. Ang amo po namin ay ang Diyos at ang bayan at ang mamamayan. Kung nakay Duterte kami ngayon, dahil si Duterte ang tunay na naglingkod sa bayan, nagmalasakit at nagmahal sa bayang Pilipinas. Kaya nakay Duterte kami. Dahil si Duterte makabayan. Hindi dahil sa Duterte siya, dahil makabayan siya. Actually, hindi deserve ng Pangulong Duterte ang manatili sa dahig. For humanitarian consideration sana, igawad ng Pangulong BBM yung humanitarian consideration na ginawa ni Pangulong Duterte sa kanyang mahal na ina, na natulad sa Sandigan Bayan, na convicted na at na-issue ng warrant of arrest na ang mag-i-implement ay si General Albayalde. Subalit, inutos ng Pangulong Duterte for humanitarian consideration dahil matanda na, huwag iserve ang warrant of arrest. Nakita niyo kabutihan ng Duterte, kaya mahal ng mamamayan si Pangulong Duterte. Ngayon, ang Supreme Court ay nagdesisyon na naaayon sa batas. Eh bakit kayo nagre-reklamo? Hindi naman kayo abogado. Oh. Kasi ito ikaw lagi ka doon, consider, hindi ka na abogado. Kasi disbursed ka na. Tinanggalan ka ng lisensya. Kaya you are not included as a lawyer. Kaya sana, maraming salamat sa lahat ng mga nakiisa. At ito ay isang public sentiment. Sentimento ito ng mga mamayang Pilipino na talagang apektado sa pamumulitika ng mga taong gobyerno. Tigilan nyo na po ang pamumulitika. Tama na po yan. Unahin nyo na po ang sobrang kahirapan ng ating bansa. Iaon nyo sa kahirapan ang bansang Pilipinas. Yan po ang tama. Dahil kayo po ay public servant. Pag sinabing public servant, lingkod bayan. Kami po ang dapat yung paglingkuran at hindi po ang inyong mga political party. Maraming salamat po. Kaya na muna po tayo. Mga vlogger, maraming salamat sa inyo Mga tunay na naghahatid ng
ng katotohanan para sa bayan at mamayan. Thank you very much, mga vlogger. Thank you, thank you. Ayan na. Antayin natin sila paglabas mamaya. Dami pa rin dito mga kababayan. Sampay lang saglit. Salitay natin si Mark. Ay, yung Muslim na bata. Wait lang, yung Muslim na bata. Wait lang ha. Ito, magaling ka magsalita. Pero, turuan mo salita ka din dito ah. Oy, Hindi ako, ma'am, eh. Mark. Next time. Oh,